Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang. I'm from Japan, Kabayan Scorpio. This reading is for you. Tingnan natin na iyong August 3 to August 9, 2025. Siyempre maraming salamat muna kay Flor Ramirez. Flor Ramirez. Flor Ramirez. O, di ba bulol pa ako. Sa iyong thanks donation. At maraming salamat din sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below para sa personal reading. General reading tayo ha. Taurus ha, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan. Energy reading tayo, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Tandaan nyo, energy reading tayo. Kung hindi mo to energy, maaring sa next time makuha ko energy mo. Tandaan nyo palagi, kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay, wala sa card, wala sa kahit na anuman. Okay? Teka lang, parang may something sa... Ayun. Okay, meron tayong Leo, Libra, Gemini, Capricorn, and Virgo. Okay. Ang nakita ko sa iyo dito ay meron ka daw marireceive na gift. No? Congratulations. May marireceive kang gift or paari rin na money sa iba, no? Maari sa iba is papuri. Yan, may mga papuri. May mga kasiyahan or may mararamdaman kang kasiyahan. And then also, beautiful things happen din sa iba sa inyo. And then, meron din, sa iba naman, siguro, pambobola. Yan. Pambobola. In a good way, maaaring ganun sa iba. Mga papuri o pambobola. Ganun ang nakita ko sa iba. There's a joy, happiness situation sa iyo, Scorpio. And then, ang nakikita ko rin dito, with cup sa woman, siguro, this woman, meron kayo mga, baka maaari itong woman na to ang magbibigay sa'yo ng gift, magbibigay sa'yo ng pera, or magbabayad man siya ng utang, or may pagtulong, halimbawa, kung alin man doon sa sinusunod. O kaya naman is, siya yung, magkakaroon ka ng dealing, halimbawa, magkakaroon ng dealing, or there's a partnership with a woman, o maaari ikaw ito, or someone into your life. Yun ang nakikita ko sa iyo. Merong mga situation na magkakaroon ng hindi pagkakaintindihan sa iba. Maaring conflict, malaki man o malit ito. May mga debate situation, there's a hard work situation. Ako nakikita sa iyo, siguro sa trabaho mo, sa partnership, o sa pakipag-usap o pakipag-dealing with someone, maaring ganun. Kung saan aspeto ng buhay mo yan, may mga ganun sitwasyon. And then, meron din na siguro in that situation or any situation, may pain ka daw na mararamdaman. Maaring sa physical activity mo, maraming sa trabaho, maari naman sa iba is sa trabaho mo, maaring sa iba is sa tao na nakakonect sa'yo, ganyan. O kaya yung, kung lalo na kung magkakaroon ng hindi pagkakaintindihan, syempre, di ba, nakakasama din ang loob. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. May mga information or communication with someone, ako nakikita, maari may mga dealing, promises situation, commitment, contract sa iba, or there's a cycle of situation na maaring iisipin mo kung paano mo matransform ito, paano mo gawin to, paano masolusyonan ito. Yan, may mga i-research din kayo, no, na situation, or may mga pag-aaralan kayo, maaring iba is mag-aaral o may aalamin kayo. Ganyan. May mga iba sa inyo siguro thirst of knowledge, maaring ganun. May mga mystery situation na maaring alamin o siya sa atin, ang iba sa inyo. Yun ang nakikita ko sa iyo. And then, syempre, iba, mahilig sa kape. No? Tingnan natin ang iyong energy. Ano ang energy ni Scorpio this week? Parang may something sa table. May something sa table no?
Okay. O kaya ang energy mo this week. Ang nakita ko sa confident ka. Yan. Confident ka this week. Ang nakikita ko sa iyo is magkakaroon ng pag-uusap o magkakaroon ng kasunduan sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo, there's a union. Ganyan. Siguro this week or sa mga darating na ano, siguro by the 2 weeks, by the second week, over the third or the fourth week, maaring ganon, is may mga magaganap na union. Yan. May union, celebration, fun, may getting together, maaring celebration or getting together ng close relationship, maaring family unity to, o sa iba is reunion, ganyan. May mga surprise parties, events na maaring maganap sa iba. Sa iba naman sa inyo siguro is may mga bagay na may malalaman ka, ganyan, sa nakikita ko dito. Also, sa iba dito, kung there's a burnout situation or may mga na-drain ka in the past situation, this time is maaring magkakaroon ng mga a little bit of achievement. Yan, malaki o maliit siya sa iba. May mga achievement situation, may mga harmony, may mga bagay na masusolusyonan. Hindi siya malaki pero there's a solutions coming sa buhay. May mga pag-uusapan siguro when it comes to a solution, may mga pag-uusapan when it comes to something na want to achieve. Maaring ganun sa iba. Yan ang nakikita ko dito. Sa iba naman, you will enjoy the fruit of your labor and success. Ibig sabihin, meron kang gagawin o meron kang ginawa na isang sitwasyon na makaka-receive ka ng happiness or kasiyahan dun sa part na yon. Yun ang nakikita ko sa'yo. Also, may pagtulong no? Sa iba sa inyo, maaari pa hihingi sa'yo ng tulong or may tutulong sa'yo. Vice versa tayo. Ay, ano ba yan? Ano parating? May coming home, siguro may may darating na galing probinsya, galing ibang bansa, or ikaw uwi ka ng Pilipinas, or probinsya, mga ganon. Siguro within August or after 4 weeks, 4 months, 4 days, something ganyan. Sa iba sa inyo. Parating, kay Scorpio. Baka iba may pupuntahan kayong wedding. No, mga wedding celebration situation. Ano parating? Kay Scorpio. Maraming, may matao. Yung iba, siguro may pupuntahan kayong mataong lugar, may taong lugar, ganyan. Kung iba dito, community or teamwork, yan, magkakaroon ng gano'n sa iba. Sana, pero sa tingin ko, tapos na yung exhaustion Sa tingin ko. Sa iba sa iba. Pero kasi nandito kasi si 11, maari pa rin na kahit papaano may mga struggle situation or may mga exhaustion pa rin. Sa iba, hindi naman lahat pare-pareho kasi. Kung hindi ito lumabas, maari is totally clear siya. No, may mga point pa rin na may mga exhaustion, hirap, hardship, ganyan. May mga situation na you want to quit, ganyan. May mga situation na you feel drained and burnout. So, sa mga aspeto ng buhay mo yan. Tingnan natin parating. Ano po yun? Uy, ay. Parating sa'yo. May mga unexpected. May mga unexpected, a blow-up emotion ang parating sa'yo. Siguro, ito hindi mo aasahan sa nakikita ko sa'yo dito. Maaring may taong mas mataas sa'yo na makikipag-usap sa'yo. Ganyan. Magkakaroon ng pagpapasya. And then, pagpapasya or pag-uusap to or dun sa situation na yon is maaring masaktan ka, makaramdam ka man ng pagkainis, maaring hindi mo siya maintindihan, maaring ma-depress ka,
or maybe there's a separation din, ako nakikita sa'yo. Sa iba naman sa inyo is lungkot lang, ganyan, depression, lungkot, unhappiness, pagkalito, maaring ganun. Hindi mo alam kung ano yung unahin mo, hindi mo alam gagawin mo. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Sa iba sa inyo, ganun na. Maaari may mas mataas or nakakataas sa'yo, nakakausap sa'yo. And ma-feel mo yung ganun sitwasyon na yun. Ma-feel mo yung mga disappointment sa iba. Yung iba is intense. Basta there's a flow of emotions, unexpected a flow of emotion coming sa'yo, no? Sa nakikita ko sa'yo. Siguro within the third week, by the 3 days, 3 weeks, or 3 months. Something gano'n. Sana walang, siyempre may conflict pa rin naman ako nakikita. Tulad ng sabi ko kanina, di ba, meron. Yun na nakikita ko. Sa iba naman sa inyo is, may mga bagay daw na mapanghihinaan ka ng loob. Ganyan. There's a weak kasi yung nakikita ko dito. Weak yung energy, no? Hindi ko alam why. Siguro, may sakit ka ba? May nararamdaman ka bang pain? Ganyan. Meron ka bang iniisip? Kasi medyo weak kasi yung energy, no? Siguro, this time is, sa iba sa inyo is, need ng rest or kailangan mag-rest, mag-quick time ka muna, mag-recharge ka. Kailangan mo ngayon is mental peace. Sa nakikita ko sa'yo dito, mag-take a pause or take a break ka muna, no, for a while. May mga bagay na need to let go. Sa nakikita ko dito, may mga bagay na sa ngayon kasi, yung iba sa inyo, dito yung iba sa inyo, sobra-sobra, parang sobra-sobra yung burden or yung um, responsibility na inaklang nyo sa sarili nyo. Yes, too much responsibility ang merong kinaharap ng iba sa inyo, no? Sa nakikita ko. Sa iba dito, you letting go. Yung bagay na yun. Kasi dito na rin si Four of Sword. Yun nga lang, syempre, may mga bagay pa rin na medyo weak ka, na nagkakaroon ka siguro ng self-doubt. Maaaring ganun sa iba sa inyo. May taong makikipag-usap sa'yo na kasi sa nakikita ko dito, ikaw or someone, vice versa, no pointed name ako, kaya palaging vice versa sinasabi. Wala akong pinabanggit na pangalan ninyo, ha? Tatandaan nyo palagi. Wala akong pangalan yung binabanggit dito. Kaya huwag kayo maapektuhan. Okay, meron dito na someone want ng peace sa'yo. Yun na nakikita ko dito. Gusto kanya kausapin, itong tao na to, kaso medyo matigas siya. Sa nakita ko dito, medyo hindi naman siya kumikilos, pero ang nakikita ko sa kanya, parang gusto niya ng peace of mind nitong tao na to. Maaari itong tao na to is siya yung, or maybe this is you hindi siya pwedeng asahan or hindi siya pwedeng pagkatiwalaan. Or maaring nawala na rin yung tiwala mo sa kanya. Kaya ganun. Kaya you let it go this person, maaring ganun. Yun ang nakikita ko dito. May taong cold dito sa nakita ko dito. Hot and cold, ganyan. Or cold. Yun ang nakikita ko. Ang hindi ko lang maintindihan, pinagdududahan mo ba yung kakayahan mo? No? O may mga bagay ka na meron ka mga gustong pagpasyahan na pinagdududahan mo na baka hindi mo kaya, baka hindi mo kayang harapin, baka hindi mo kayang ma-clarity, maaring ganun sa iba sa inyo. Maaring nalilito ka o nawawalan ka ng you feeling hopeless in a situation sa iba sa inyo. Tingnan natin ang dapat iwasan. May dito, hindi ko alam, maybe this is the past or sa iba is mangyari pala. May tao magbe-breakdown. Ikaw or someone into your life, mayroong collapsing, may pagbaksak, may pagguho or babaksak siya, buguho, parang may pagguho o mawawala ng pag-asa, parang ganun. May situation na pwedeng masira. Any situation, pwede sa relasyon, pwede sa
family, pwede sa kaibigan, pwede sa emotions mo, pwede sa, basta may ganun situation ako nakita. So, iba naman sa inyo, pagpapaliban to ha. May mga pagpapaliban kayong situation. Ay, tingnan natin ang dapat iwasan ni Scorpio. Ano dapat iwasan ni Scorpio this week? Your angel. Ano po yung angel? Ayun o. Okay, dapat mong iwasan. Yung overthinking, iwasan mo yun. Overthinking, yung hindi ka gano'ng makapagtulog, iwasan mo yun. Yung hindi ka magtiwala sa sarili mo, yung magsinungaling, iwasan mo rin yun. Yung mga tao na sinungaling din, iwasan mo yun. Yung, iwasan mo yung, ikaw, sa tingin ko kasi ikaw to eh. When it comes sa'yo, siguro, iwasan mo ano ba to? Ma-hungry ka when it comes to a fame. Ganyan. Yun, iwasan mo yun. Hindi naman siguro kayo lahat ganun. No? Siguro may mga tao na, may mga Scorpio siguro na hungry when it comes to a fame. Fame hungry, ganyan. Or sa mga tao na may mga ganong situation na hindi sila magpapatalo when it comes sa'yo, di ba? And then, iwasan mo yung mga tao na hindi very supportive sa'yo, hindi loyal sa'yo, ganyan, iwasan mo yun. And also, yung lack of achievement ka o hindi mo ma-pursue or i-delay yung mga goal na gusto mo makamtan this time sa nakikita ko dito. You need to keep moving to reach your goal. Iwasan mo yung lost balance ka, ma-imbalance ka syempre. Yung hindi mo sabi ko tulad ng sinabi ko sa iyo dito, 'di ba? Yung hindi mo pagkatiwalaan at hindi ka magkaroon ng belief sa sarili mo na malalakpasan mo lahat ng pagsubok na pagdadaanan mo in life. Eh syempre iwasan mo din yung paglabas ng pera, no, ng non-stop or halimbawa yung kailangan din tipid, ganyan. Kailangan din pag-isipan at pag-aralan yung mga bagay na dapat pagkakagastusan. Kung tama ba siya. Kumbaga isipin yung disadvantage and advantage mga ganong situation sa nakikita ko sa iyo dito. And then also, iwasan mo yung feeling emotions or yung magkaroon ng pagkalito sa mga bagay-bagay. Siyempre, iwasan mo yung yung malack of idea ka, malack of plano ka, ganyan. Being a paranoid, iwasan mo yun. Mga insulto ng tao or magpa-insulto, ganyan. Siyempre, sabi ko nga, don't compete, di ba? Iwasan mo rin yung being ano ba to? Pabaraba, hindi yung Tagalog eh. Ano ba yun? Basta-bastang magsasalita ng hindi naaayon. Ganun. Kumbaga, being a rude situation sa mga bagay o sitwasyon. Pag-isipan mo maigi yung mga sasabihin mo rin. Isa rin yun. Isa rin yun sa dapat mong isipin. Yung being a sarcastic situation, yan, iwasan mo yun. So, nakita ko to, yung paniwalain mo yung sarili mo sa mga bagay na alam mo naman yung katotohanan. Or magsinungaling. Yan, iwasan mo yun, no? O yung mga taong ganun ang attitude. Tingnan natin. Tsaka yung hindi naman siguro kay lahat to. Pero malay mo, di ba? Kasi pagka nahandit sa 11, magagawa at magagawa mo yun. Yung mga insulto ng tao. Di ba? Iwasan na lang natin yun. Tingnan natin, kamusta po ang love ni Scorpio? Love sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan. Kamusta po ang love ni Scorpio this week? Ay, devil, oh. Palagi lumalabas sa'yo yan, devil.
Okay, when it comes sa love, when it comes sa love, maring may iba sa inyo is nagkaroon na ng hiwalayan, no? Maaring in this relationship, may nalaman kang katotohanan sa relasyon na to. And then, handun na yung sitwasyon na you cutting this situation or kinat ka ng tao na to, maaring ganun sa mga nagkahiwalay, no? Pero kahit pa paano, nakita ko dito, nag-try pa rin na no, na magkaroon ng development dito sa relationship na to. Pero siguro, dumating pa rin talaga ang pagkakataon na the tower and the tower, no? Na isa sa inyo is totally another path na rin. Dahil ang dami na rin disappointment, hinanap niya yung sarili niya kasi hindi niya makita na yung love in this relationship. Yun na nakita ko dito, no? Hindi na siya masaya doon sa relasyon na to. Kaya you abandon o siya yung nag-abandon na sa'yo, no? Vice versa tayo. Yun ang nakikita ko dito. Pero ang nakikita ko dito, naging toxic kasi, no? Naging sobrang makasarili, sakim ang isa sa inyo when it comes dito sa relationship or andun lang yung sarili lang din yung iniisip niya sa relasyon ng isa sa inyo, no? Sa nakita ko dito. Maaring na control ang isa sa relationship na to. Ang nakita ko rin dito, unfinished pa to sa isa sa inyo. Kumbaga, na-trap pa yung isa sa inyo in this relationship. Ang nakikita ko, they always thinking of you, ganyan, nandun yung medyo matigas yung isang tao dito, no? Naging matigas siya sa nakikita ko. Pero nakita ko, there's a union no? Sa iba sa inyo, family member ito o kasama sa trabaho. Pero ang nakikita ko dito, magkakaroon pa rin kayo ng pagkikita muli. Sa iba dito, LDR kayo. Magkakaroon pa rin kayo ng union, getting together, ganyan. Or gustuhan dun pa rin yung kasi stuck yung isa is there's a possibility pa rin na magkaroon ng ganong situation o pagkikita, no? Sa nakikita ko dito. Kasi someone want to forgive o gusto niya ng forgiveness. Maaaring nandito yung sitwasyon na may mga kinakausap siya na mga kaibigan niya or same connection niyo, maaaring ganun, about in this relationship. Yun ang nakikita ko. Kung kayo naman is single, kung kayo is single, kung kayo single, may parating. Pero you need to be slow, no? Sinasabi dito. You need to be slow. Huwag kang magmadali. You need to maging patient ka. Mag-trust ka daw sa intuition mo. Kasi, pwede rin, kasi andito si Devil, andito rin si Tower. Pwede kasing pumasok ka sa isang relationship na hindi pa clear yung other side niya. Halimbawa, sa'yo hindi pa clear. Halimbawa, hindi pa clear. Sa kanya clear na. Sa iyo clear. Sa kanya hindi pa. No, pag-isipan mo maigi. No, wag kang pabigla-bigla o basta-bastang mag-decide when it comes sa pagpasok ng new relationship. Pero kung meron, yes, meron. Meron talaga. No, sa nakita ko dito. May baka meron pa siya mga dapat ayusin or ikaw may mga dapat ka pa ayusin sa side mo. Kung kayo is in a relationship, dito sa sitwasyon na to, alam mo sa sarili mo no? Alam mo sa sarili mo itong relasyon na to is sabihin nyo sa akin kung okay yung Devil sa relasyon, sa mga magkakasama. Alam niyo yung Devil, di ba? Ibig sabihin. Anytime pwede kayo maghiwalay. Nitong relasyon na to. Kasi may lamat na rin tong relationship na to Oo, matagal na kayo. Sobrang matagal na. Maari din na alam mo yung ugali niya or alam na niya yung ugali mo talaga. Maaring gano'n in this relationship. Nagkaroon na rin naman ng mga lamat. No? May mga lamat situation. Kaya lang, siguro isa sa inyo pinipilit na lang i-heal yung situation. No? Ando na lang yung sitwasyon na kailangan. Kahit alam mo yung katotohanan, pinipilit na lang na mag-heal o mag-recover itong relationship na to. Pero ang nakikita ko to, either ikaw umiiwas o siya yung umiiwas o may mga bagay na nagkakaroon siya ng disappointment or ikaw nagkakaroon ka ng disappointment in this relationship na handun na lang talaga yung situation na nagpapakatatag yung isa sa inyo. Yung isa is medyo silent na lang, kumbaga silent na lang, siguro sunod-sunod na lang din, kumbaga, o kaya minsan nananahimik na lang yung isa sa inyo para hindi na lang totally mag-broke yung relationship dahil sa tagal na rin naman ninyo. Maaring gano'n na lang yung isa, no?
sa isa sa inyo. Yun ang nakikita ko dito. Pero nakikita ko dito kasi may someone dito na parang they feel na parang kulang, parang may hinahanap siya, parang hindi siya masaya, may sadness ako nakikita dito sa isang tao sa inyo, no? Yun ang nakikita ko. Wala lang siyang magawa rin na to broke itong relationship na to sa ngayon. Yun ang nakikita ko dito. Tignan natin, Scorpio. Scorpio this week. Someone's hiding. No? May nagmamatsyag sa'yo or ikaw ang nagmamatsyag. Someone's spying pala. May ini-spy ka ba? Sa inyo siguro may ini-spy kayo. Or someone's na may nag-i-spy sa'yo. Ay, ikaw ang nag-i-spy or siya. Okay, so nakikita ko sa'yo dito, may mga tensyon na hindi pa natatapos, ano, sa iba sa inyo. May mga tensyon na hindi pa natatapos. May tao dito na they always break a promises sa'yo. So nakikita ko dito. Kumbaga nangangako siya palagi pero hindi niya tinutupad. Yan. May tao dito na may bullying din, ano, ako nakikita dito. And then also, may manipulative situation o namamanipulate ka ng relationship o ng sitwasyon mo. May taong controlling, may taong, meron ka mga bagay, kasi nandito rin si 26, no? Tsaka ito si 25. Meron kang sitwasyon sa buhay mo na hindi ka makapagdesisyon. Parang nandun ka sa sitwasyon mo na may mga sinisiyasat ka, naghahanap ka ng katotohanan, urong-sulong siya, no? Ano ba dapat? Ganito ba dapat? Dapat ba ganun? Bakit ganun? Bakit ganyan? Ano sa tingin ko? Ganito, ganyan. May mga ganun sitwasyon, ano? Parang nandun ka sa bagay na nagmumuni-muni ka in that situation. Sa nakikita ko ito. Kaya ang nakikita ko, you are not still deciding para mag-try ka ng, or magdesisyon ka, o mag-try ka ng new destinations into your life sa nakikita ko sa dito. Maaring nahahata ka pa ng sitwasyon sa iba sa inyo, sa nakikita ko. Yun. And then also sa iba, merong tao dito makikipag-usap sa'yo na magtiwala ka lang sa intuition mo, ha, ililigtas ka na intuition mo. May tao, hindi ko na alam kung pwede kasing vice versa, no? Mas bata ka sa karelasyon mo or siya yung mas bata. Yun ang nakikita ko. May bata kasi ako nakikita dito sa baraha. May tao rin na bitter. May taong abusado. May taong, may sakit ka ba? Kasi may lalaki ako nakikitang may sakit eh. Hindi ba ano, yung iba dito siguro, ikaw or someone, may sakit ka ba sa bandang tiyan? O masakit ba yung tiyan mo? Yun na nakikita ko. May tao na disloyal. May tao na ano, no, makikipag-usap sa'yo pero wala siya sa katwiran. Or maybe this is you. No? Kaya nga sabi ko, di ba? Always, iulitin ko ulit ha. If the emotion is high, intelligence is low. Nakakabobo. Okay? Huwag tayong magpadalos-dalos o huwag tayong mahatak na ating emotions, no? Pag-isipan mo natin maigi. Yun na nakikita ko dito. Yun, may tao na mapang-api. Tingnan natin. You have a travel? May travel ka ata. Okay. Iba sa inyo, may commitment kayo meron kayong commitment or relationship na, ano ba to? Nasa distance. Baka nga nasa LDR kayo. Uy. Okay. Thank you.
Okay, sa nakikita ko sa'yo dito, yes, in the past, nagkaroon ng mga frustration, nagkaroon na you feeling stuck, you feeling trapped, yun, nakita ko sa iba, may mga bagay na nafo-focus ka sa painful na sitwasyon mo, no, sa iba sa inyo, and then, nagkaroon ng mga frustration, pain, or may mga nalilito ka, maaring ganun. And then, ang nakikita ko sa'yo dito, merong isang bagay, isang sitwasyon sa buhay mo na it will end. No, kumbaga, there's an ending of a cycle happen into your life. May mga paglilit ko, move on, siguro may mga unexpected change happen sa buhay mo. Sa iba sa inyo is you finding peace, kumbaga, no? Sa nakita ko, you will find peace and may mga recovery situation din ako nakikita sa'yo, no? Magkakaroon ng recovery in any situation, kung anong goal mo niyan, anong sitwasyon mo. May transformation din ako nakikita. May sinasabi dito na paglipat. Hindi ko lang alam in what way ka lilipat. Lilipat ka ba ng ibang lugar? Lilipat ka ba ng bahay? Or may lilipat? O lilipat ka ng trabaho? Lilipat ka ng section 1 to section 2? Maring ganun. May paglipat ako nakikita. And then, may mga sitwasyon na mag-heal, no? Sa iba sa inyo. May hingi ng ano, no? Ng apology or forgiveness. May hingi sa'yo. At may mangungutang. Sana hindi kayo yung energy na to, no? Hindi bale kung ay iba kasi, no? May pwede siyang hihingi siya ng tulong sa'yo. Connected ang money. Pwedeng ganun. Pwede rin na ano lang, payo. Pero sana wag naman pera, no? Yan. Iba sa inyo, siguro you have a charity. Maaring iba sa inyo. Maaring mahilig ka talagang tumulong sa mga tao or sa mga children, ganyan. O sa matatanda, maaring ganun. Sa iba sa inyo. Tingnan natin. May mag-open na door para sa iyo. Pala, sa iba sa inyo. Magkakaroon ng pagbabago. Ay, shame. Magkakaroon na ng pagbabago sa iba. Ano ba yun, ate? Bago maganda yung card mo. Universe, tapos na to. Thank you. Galileo. Hindi. Okay, sa nakikita ko sa'yo dito, may makikipag-usap sa'yo na hindi bukal sa loob. O may nakikipag-usap sa'yo, bago o luma, no? Or maybe ikaw ito. Or vice versa. Hindi bukal sa loob niya eh. Kung tutuusin, may pagka-plastic. Ganyan. Or doble cara lang itong tao na to sa nakikita ko dito. Ganon ang nakikita ko dito. May tao na hindi siya nagiging totoo. Halimbawa, when it comes sa love, no? May taong wala nang pagmamahal o walang love na nararamdaman sa nakikita ko. Kumbaga, kung ano lang yung gusto niya sabihin sa bibig niya, yun lang ang sinasabi niya. Pero, with come so heart, hindi. Yun ang nakikita ko. Pero magaling ito magsalita. Mag-ingat ka na lang. No? Sa iba naman sa inyo, magkakaroon, meron kang bagong tatahakin na journey into your life. Sa nakikita ko dito, may pagtahak ng bagong journey, no? Yan. Alone. Alone ang nakikita ko. Mag-isa ka. Sa iba sa inyo. Hindi ko alam kung in what way. Pero may tatahakin kang bagong destination. Alone. Maaaring may inaya ka or meron kang kinukonvince, hindi mo siya na-convince. O kaya naman sa iba, may inag-aaya sa'yo pero ayaw mo. Vice versa. Yun nakikita ko dito. May mga situation na magkakaroon, tulad ng sabi ko may recovery, di ba? May mag-open up sa'yo sa nakikita ko dito. Maaring itong tao na to, ikaw ang mag-open up or someone is mag-open up. May taong mag-open up sa'yo about a situation na hardship. Maaari itong taon to is may pinagdadaanan siya na painful situation or may pinagdadaanan siya related to a money problem, finances problem, or itong tao na to ay meron siyang problema sa buhay.
Yun ang nakikita ko dito. Masyadong malungkot itong tao na to. Pwedeng siyang kapatid mo na mas nakakabata sa'yo kasi mas bata itong nakikita kong tao dito. No, or vice versa sa iba. Maaring sa iba naman, ito is a new friend, a new connection sa iba sa inyo. Ganun nakikita ko dito. May hardship siyang nararamdaman. Or maaring ikaw ito kukonek ka sa kanya. Yun. And then also, sa iba naman sa inyo, is syempre iba may financial problem, maaaring merong tao na may sakit din ako nakikita no? Masakit ba ulo mo, paa mo, may taong may sakit. Ay hindi, nakaka-recover na tong isa no? Sa iba sa inyo siguro may nagkakaroon ng recovery with comes sa ibang sakit. Sa puso, sa bandang dibdib, ganyan. And then also, iba is kahit pa paano nagkakaroon ng recovery sa may mga taong may sakit. Congratulations, no? Ituloy nyo lang, palagi lang kayo matulog ng maaga, matulog kayo ng marami, mas maganda yon sa nakita ko dito. Disiplina lang din, no, sa mga kinakain at iniinom. Kung kailangan mag-maintenance with comes sa vitamin, kung meron kayong mga vitamin or someone into your life, mas good mag-vitamin kayo, ha? O yung mga, kailangan inumin na galing sa doktor. Ito na nga, nakita ko na. Nakita ko to dito Sabi ko sa iyo someone's hiding. May tao na may tinatago sa iyo. Or maybe this is you Yan, may tao na sinungaling, lie, dishonest, nagtataksil, manipulative, may pangliling lang, nangliling lang, mangliling lang, sneaky person, ano pa, may tao na may tao dito na hindi niya pinapakita sa iyo na may something siyang ginagawang hindi maganda. O baka naman ikaw to hindi naman siguro. Yun na nakikita ko. Someone's hiding. Or maybe you hiding your feelings or someone's hiding a feelings. Yun na nakikita ko. Doon sa deep wound pala, no? May mga deep wound, may mga battle ka na susuungin. Pero you need to keep fighting. Yun na nakikita ko to. Sa iba naman sa inyo, is nahandito ka sa isang sitwasyon mo sa buhay mo na may mga iniisip ka, no? Nag-iisip ka na ng mga bagong plano, or need na mag-isip ka na ng mga bagong pananaw sa kinabukasan, mga bagong strategy in life, you're planning na dun sa bagay na yun, and nahando na yung sitwasyon na maaring iba sa inyo is tatahak ng ibang path sa iba sa inyo, maaring hanapin nyo kung saan kayo mag-fulfill, magiging happiness and joy in life, or someone, no? May pag-iwas din ako na nakikita sa iba sa inyo is you're escape or you need to escape sa isang sitwasyon na it's not working to you anymore. You're getting away with something. Nandun ka sa thinking about dun sa sitwasyon na yun. Sa iba sa inyo, you want to be independent, gusto mo na maging freedom dun sa bagay na yun, or someone is want na ng freedom. Yun na nakikita ko. Arigato naman si Carpes.